Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon, pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo bawat isa ng mahabang buhay. So, ito mga kaibigan, Inday Marie, binasura ng piskalya ng San Jose del Monte, Bulacan, mga kaibigan. Sino kaya gumawa nitong ano na to? Yung isinampa niyang kaso. Baka yung kaibigan niya, mga kaibigan, ano? Yung kaibigan niya gumawa nito. Ang problema, tablado doon. Basahin natin mga kaibigan. This resolves the foregoing case for cyber libel filed by complainant Maricris T. Rojas against respondent. Ito yata yung dalawang nagpunta doon sa ano, yung sa Recta Connect. Gathered from the complaint affidavit of complainant, she averred that aside from being a media practitioner, media practitioner pala, she maintains a web page or blog where she expresses her personal views on some social or political issues imbued with public interest, and one of the media figures she followed and made her opinions about was Norman A. Mangusin, aka Francis Leo Marcos, who was recently arrested by the National Bureau of Investigation on account of her blog pertaining to said Norman A. Mangusin, aka Francis Leo Marcos. She received media attacks from the latter's followers, which were too personal. She claimed she was being maligned and her reputation ruined. Anong nasira sa iyo? Dati ka naman sira-sira ka naman talaga. Bago pa yung ano na yan, pakikialam mo kay Apo Lakay namin, sira ka na. Allegedly, among those who discredit her is hearing respondent who accused of her being a scammer, swindler, fake media person, and a woman of questionable reputation. Complainant maintained respondent used to be his partner or financier in a business-style kitey movers. Complainant said respondent had gone to Media Forum Connect TV where he complained for her of estafa. Incidentally, this incident was picked up by media people and bloggers and found its circulation via YouTube Medium. So, ano ba yung kasunod dito mga kaibigan? Despite subpoena, respondent failed to submit his counter affidavit. Despite subpoena, yung respondent failed to submit his counter affidavit. After evaluating the circumstances of this case, the undersigned finds no probable cause against respondent. Gleaning from the complaint affidavit, complainant failed to establish with clear evidence that the verified identity and responsibility of respondent. Complainant even failed to adduce the publication she was claiming to be libelous with proof of publicity through credible witnesses who read and heard the subject matter or media broadcast. Inday Marie, Inday Marie, Inday Marie. Finally, complainant can be considered a public figure. Herself in public limelight due to the nature of her activity and profession as a media practitioner and blogger. As a public figure, comments about herself or on her actuation, no matter how hurting it may be, insulates the commenter from criminal suit, because his commentary or announcement being considered by law a privileged communication is not actionable. Wherefore, for lack of probable cause, let this case be recommended dismissed. Respectfully submitted, San Jose del Monte, Bulacan, October 7. Pirmado na si prosecutor. Yan yung sinasabi na mga kaibigan na yung pag vlogger ka, meron kang yung privilege communication na tinatawag, di ba? Pwede ka magsalita ng iyong opinion. Oh, di ba?
Napakaliwanag niya, mga kaibigan. So, Inday. Wawa naman si Inday. Sino kaya gumawa pa nitong complaint ito? Baka yung best friend niya ron sa sa NBI yung gumawa nito, sigurado yun. Ayan. Yan ang kinalabasan, palpak. Di ba? So, wala yan. Yung mga puro lang pananakot yan, kita mo, yan nga lang, bakit lumabas yan na Ibig sabihin yan, walang bearing yung mga pinagsasabi nito ni, para lang tong si Obarak. Si Obarak, parang si Obarak lang yan, ka-display natin yan si Obarak. Yan lang si Obarak, ganyan lang, parang yan lang yan si Inday. Di ba? Wala yan, walang bilang yan. Hindi yan katulad dito sa atin sa FLM family. Talagang solid tayo. Di ba? Pinagtatanggol natin yung karapatang pantao, yung pangyuyurak nila sa saligang batas na umiiral sa ating bansa. Napakaliwanag doon, mga kaibigan, di ba? Na niyurakan nitong mga nag-prosecute kay Apo Francis Leo Antonio Marcos ang ating saligang batas. Sinabi yan ni Sir Perdi, di ba? So pati yung korte dito na na nagbaliwala doon sa saligang batas is questionable talaga. So kaya agad-agad ito nag-inhibit, mga kaibigan, nung nag-file ng motion for inhibition yung mga abogado, hindi nagdalawang isip, di ba? Agad na tinanggap. Di ba, dahil sana isip nung judge na yung madadamay ako dito, masisira ang reputasyon ko dito dahil sa pressure na binibigay nitong mga politiko tsaka nitong mga tiwali na opisyal. Malamang ganun yung yung nakikita ko dyan, mga kaibigan. So magandang balita to, mga kaibigan, di ba? Walang sinabi talaga doon si Inday Camote. Tapos doon kay Sir Jojo naman kanina, tinignan ko yung ito palang dating vice mayor ng Sorsogon yata yun. Nagpagawa pala ng mga fake na mga picture na mga talya-talyano na di ba? Pati itong si Uling Marcos kasali din pala dun sa mga na to. Yung kaya pala ito nagpupunta dyan sa mga Espanya na yan, andun daw yung ginto-ginto na sinasabi na yung spiritual wonder boy account, mga kaibigan. Hindi ito mabubuksan ng kahit na sino man, not unless the spiritual wonder boy himself, di ba? Di ba kayo nagtaka, mga kaibigan? Di ba nung isang interview ni Madam Imelda dun sa GMA yata yun o sa ABS-CBN, basta isang media, mainstream media noon, di ba pinakita pa yung patong ng mga dokumento na kung ano-ano pa mga dokumento. Pero para sa akin, sa sarili kong opinion, yung mga dokumento na yun is hindi na valid yun, mga kaibigan. Dahil nung na-exile si kagalang-galang na Presidente Ferdinand Edralin Marcos dun sa Hawaii, dun, mga kaibigan, yung ilang taon niya na pamamalagi doon, dun siya nagkaroon ng pagkakataon na iayos ang kanyang yaman, kung sino yung magmamana nung kanyang yaman na i-dedicate niya for the benefit of the Filipino people, mga kaibigan. So ngayon nakikita naman natin, di ba, nagpapahiwatig na at nagpaparinig na ang ating spiritual wonder boy, di ba? So mangarap tayo at maniwala tayo dahil ito ay may basbas ng Espiritu Santo, mga kaibigan, di ba? Ang paniniwala natin, mga Pilipino, na kung nasaan ang kayamanan ay may nagbabantay ditong mga espiritu. So yung mga espiritu na nagbabantay rito, kung maling tao yung magkiklaim nito, yung mga espiritu na ito na sugo ng Diyos ay papasok dun sa mga tao na hindi pwedeng kunin ito. Ngunit kung ang tamang tao na ang papasok, itong mga espiritu na to ang gagabay upang makuha, upang mapakinabangan na ng tamang tao yung yaman na to for the benefit of the Filipino people, di ba? So makikita natin ngayon
sa pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos. Di ba? Yung puso niya nasa masa. Ang tanging hinahangad niya at ang tanging nais lamang niya ay ang makatulong. Di ba? So isang criteria na yun na pasok siya doon sa ano. Nagtataglay siya ng ano, yung busilak na kalooban para sa taong bayan. Yun ang sarili kong opinion, hapdi naman ako eh. Kaya napakagandang ano mga kaibigan, di ba? Kaya dire-diretso lang yung pagsuporta natin kay Apo Lakay natin. Di ba? Hero, di ba? Talagang ano, konting tiis na lang tayo sigurado mga kaibigan at lilipad na. Hindi lang tayo magbigay ng mga date, ng mga ano, pero alam natin na lilipad na ang Agila ng Norte. Di ba? Kaya nung sabi ko sa mga nakaraan ko na vlog na ano, walang-wala talaga itong magkapatid na to, itong mga hilaw. The real McCoy para sa akin is Francis Leo Antonio Marcos. Di ba? Kaya takot na takot sila, talagang nanginginig sila. Talagang in denial sila. In short, mga ganun-ganun pa yung si Manang eh. Kumbaga parang ano eh, nasa kanya pala yung yaman eh, dapat siya habulin ng PCGG. Ano nga habulin ng PCGG sa yaman ni Marcos? Di ba? Eh napatunayan na mismo ito sa Amerika na there is no ill-gotten wealth from Ferdinand Edralin Marcos. Di ba? Wala. Di ba? So, lahat ng yaman na tinataglay ni Ferdinand Edralin Marcos ay legal. Lahat ng ginto, lahat ng kayamanan, lahat ng mga nakasulat dun sa Last Will and Testament is legally owned by Ferdinand Edralin Marcos at ipinapasa niya ito ng buong buo kay Spiritual Wonder Boy for the benefit of the Filipino people. So yung in the benefit of the Filipino people, para sa akin, ay nagaganap na mga kaibigan, di ba? Kaya in the short time, lalabas din ang lalabas yung mga taong nasa likod nitong nangyaring ito sa ating hero na si Francis Leo Antonio Marcos. Hindi tayo dadami ng ganito FLM family kung wala tayong pinairal na puso, isipan, di ba? Kung hindi tayo naging neutral, kung hindi natin nakita na mas lamang yung kasinungalingan ng ating mga kalaban, di ba? Unang-una na, bakit pinaako sa kanya yung kasong human trafficking sa kabila ng ang description doon sa actual report kung saan iniimbestigahan nung the said investigator na ngayon ay head na rin daw ng isang department doon sa National Bureau of Investigation. Kausap niya yung 6 na biktima ng human trafficking, mga kaibigan. Kausap niya. So sariwan-sariwa yun. 2006, linggo lang o buwan o ilang araw lang na nakalipas nung nagpasya na sila na magreklamo sa National Bureau of Investigation na ganito nangyari sa kanila, ganyan na nangyari sa kanila. O diba, napakalinaw sa kanila nung pagbigay nila ng description at pangsag-ayon nila dun sa profile sketch na ginawa ng National Bureau of Investigation. Diba? 5'7" ang height, 5'6" to 5'7" ang height, bilugan ang muka at medyo kulot ang buhok, parang Dr. Jose Rizal yung style ng buhok, parang ganun. So diba napakalabo? Doon pa lang eh, may probable yung may probable cause na i-dismiss ng na hindi dapat tanggapin ng judge yung kaso. Pagbasa pa lang niya ron at pagtingin pa lang niya doon sa inaakusahan, dapat yung pa lang, on that day pa lang, magbigay na kagad siya ng bail. Yung bail hearing kailangan in-approve na kagad dito ni Judge Marlena Manuel. Nung pa lang dapat in-approve na niya tong bail. Bakit, mga kaibigan? Dahil dun sa report sheet, yung original report sheet na ginawa ng National Bureau of Investigation, di ba? Yung description tsaka yung sketch ay hindi nagtutugma doon sa taong pinaaako nila doon sa kaso. Kaya talaga ito hinawakan ni Attorney Abraham Espejo at hindi siya naningil ne sentimo, because he believes
that this is a malicious prosecution. So, hindi uubra yan sa isang attorney Abraham Espejo dahil alam naman ng mga abogado kasama si attorney Carochi Vestido tsaka si attorney Carmen Chua, alam nila ngayon na kung sino talaga si Francis Leo Antonio Marcos. They know all the story from the start and up to the present story. So, kaya hindi sila bumibitaw at naninindigan sila. Kita nyo naman yung attorney Vestido nga lang, di ba? Relax na relax dun sa Cagayan, di ba? Teenager lang yung outfit ni attorney natin, di ba? Napakagandang attorney, di ba? Talagang handa kang ipaglaban pag ikaw ay nasa katuwiran o kung wala ka namang ginagawang masama sa iyong kapwa. Talagang paswerte naman ang asawa nito ni attorney Vestido. Kung mapapagbintangan siguro yung asawa ni attorney Vestido ay talagang ipaglalaban niya ng matindihan talaga ito sa korte. Diba? Sana ang ganun yung pangasawa ni Apo Lakay natin, yung for better or for worse, for sickness and then for health. Kumbaga kahit na sa anong sitwasyon, siyempre pag asawa mo, kailangan you will always be on his side, in her part. And for the husband, in his part, he will always on the part of her partner or her wife. Ganun dapat, mga kaibigan. So, talaga nakaka-overwhelm lang. Kaya ako naging interesado ako dun sa Spiritual Wonder Boy account. Yung sa yaman ng mga Marcos. Oo, interesado ako. Pero, mga kaibigan, hindi sa ganang akin. Kung hindi sa ganang sa benepisyo ng mga Pilipino. So may mga salita na tayo na naririnig na one day lahat ng OFW uuwi sa Pilipinas, pauuwi na sa Pilipinas, maayos na ang bansa natin. Tayo na yung yung pupuntahan ng mga, tayo na maghahanap ng mga maglilingkod sa atin, di ba? Napakasarap nun. Bago yun, kinilabutan ako sa salita ng Spiritual Wonder Boy, di ba? Kaya kung sino man maghahangad sa yaman ng Spiritual Wonder Boy, sa yaman ni Spiritual Wonder Boy, kung may personal silang interest dito, may kasakiman silang interest dito, o kung saganang pangsarili lamang nila na interest ang paiiralin, ay hindi magpo-prosper o mananatiling naka-frozen o mananatili dun sa mga caretaker ang yaman na ito. Pero once na si Spiritual Wonder Boy ay lumbas na at na-meet niya yung criteria na itinakda nung nagmamay-ari na si Ferdinand Edralin Marcos, ito na panahon na, mga kaibigan, para unti-unti nang i-release. Kasi nga, beyond year 2000, meron ng meron ng mga trust funds na unti-unting nag-mature. So nagagamit na ito ni Apo Lakay natin, di ba? Dun sa mga nakaraang mga humanitarians from the Marcos group of for the Marcos Foundation, di ba? Naririnig naman natin yan, di ba? Yung pagiging yung optical mission lang na ginagawa niya, mga kaibigan, bilyon-bilyon ang halaga na ginagastos dito, mga kaibigan. Hindi biro-biro yung pera na yung mga fund na pinanggalingan nito. So nanggaling na mismo sa bibig ng ating Apo Lakay, nagaling ito sa lehitimong pera ng Marcos Foundation. So credit to the Marcos Foundation in the benefits of the Filipino people. Diba? Ang sarap mangarap. Ang sarap na makita yung katuparan ng pinangarap ni Apo Lakay Ferdinand Edralin Marcos. Tapos maabutan pa natin in our lifetime itong makita natin na mag-prosper at lumabas at mahawakan ni Spiritual Wonder Boy yung kabuuan ng yaman. So pag nangyari yung, mga kaibigan, ang laking pagbabago, diba? Baka magbago yung form of government ng Pilipinas. Siyempre, once na hawak na ni Spiritual Wonder Boy mismo yung kabuuan ng taglay na yaman ng Spiritual Wonder Boy account, mababago na yung form of government. Ito'y personal kong opinion. Magkakaroon na tayo ng
magkakaroon tayo ng prime minister at meron tayong hari, yung hari ng Maharlikans. So ibig sabihin, pagka monarchy ang sistema na umiiral sa atin, yung nanunungkulan bilang hari, hindi pwedeng isubpwena ng mga korte yan, mga kaibigan. Hindi pwedeng isomon ng kahit na sino yan sa loob ng bansa, mga kaibigan. Kasi ganun yung yung pagkakaintindi ko. So kung sino man, o di ba, mas ako personal kung talaga, papayag ako na ganun na mangyari. Yung may-ari ng Spiritual Wonder Boy account ay maging hari ng Maharlikan Philippine, di ba? Yung personal kong personal kong opinion yan, mga kaibigan. Personal kong pinapangarap yan, mga kaibigan. Yan yung vision ko na gusto kong makita. Dahil sa taglay niyang yaman, higit pa sa pagiging hari ang dapat sa kanya. Ika nga ni Golpe Stewart, di ba? Hahalik siya sa mga paa ni Apo Francis Leo Antonio Marcos. Ganon din ako, mga kaibigan. Kahit tiga-punas lamang ako ng kanyang paa, at kung mamarapatin din niya, nahahalik din ako sa kanyang mga paa, ay akin itong malugod na gagawin. Diba? Bilang respeto, yung pinakamataas na respeto ay maibigay sa kanya bilang spiritual wonder boy, bilang hari ng Maharlika. Yun yung personal ko lang na ang sarap maglingkod sa hari, mga kaibigan. Pangarap ko yan, yung maging tigapaglingkod ako ng hari, kahit tigapunas lang ako ng paa. Yung kunyari, maghuhubad siya ng sapatos, kahit tigatanggal lang ako ng medyas, tigatanggal ako ng sapatos, okay na yun. Sa akin, mga kaibigan, yung ako lang yung may karapatan magtanggal ng sapatos, at magpunas ng paa niya. O, diba? Sarap ng ganun, mga kaibigan. Diba? Dahil tayo, hindi natin itinataas yung sarili natin. Ako, gusto ko lang doon ako sa pinakamababa. Diba? Dahil hindi tayo itinakda ng Diyos na mabuhay ng nakakaangat. So, layo na nung natin, nung nalakbay natin, kasi basta yan ang pinag-uusapan, yung spiritual wonder boy account, mga kaibigan, tumataba yung puso ko, mga kaibigan. Kasi yun yaman yan ito, mga kaibigan, di ba? Ikakapakinabang ng sambayan ng Pilipino, hindi ng mayayamang Pilipino, kung hindi lang masang Pilipino, mga kaibigan, di ba? Hindi ako naghahangad dyan sa spiritual wonder boy account na yan sa ganang akin lamang, di ba, mga kaibigan? Inahangad ko yan para sa sambayan ng Pilipino. At kinilabutan na naman ako, kasi yun ang tama, yun ang dapat na isipin ng bawat Pilipino, di ba? Dahil sa ikakapakinabang ng mga Pilipino, di ba? Kaya ang sinabi ko noon, pwede na magtayo ng ng nuclear power plant sa lahat sa buong archipelago ng sa lahat ng isla ng Pilipinas na yung may mga tao gaya ng Luzon, Visayas, Mindanao, magkaroon ng isa-dalawang power plant, di ba, mga kaibigan? Yung nuclear power plant, kasi yun yung pinaka-mura at pinaka-safe na na paraan para magkaroon ka ng yung napakalaking megawatt na tinatawag dyan sa kuryente, mga kaibigan. Kayang-kayang supplyan yung yung buong nasyon natin. Dito mga dito, mga kaibigan, dito sa Montreal, limang taon na kami dito. 5 taon na itong next month. 5 years na ako dito sa next month. Hindi pa ako nakakaranas dito na nag-brown out. Ewan ko kung bakit yun. Hindi ko pa nararanasan na mag-brown out Yung ibang street dyan, nagba-brown out sila, pero merong ginagawa, merong mini-maintenance. Pero dito sa street namin, hindi ko pa nararanasan Hindi pa talaga Hindi ko pa nararanasan na mag-brown out Ang pinabayaran namin dito, lalo na ngayon, todo yung yung summer, naka-aircon, 3 kwarto. Naka-aircon yan lahat. Pati yung sala, naka-aircon. Tapos ang ginagamit namin lutuan, di kuryente. Lahat di kuryente. Araw-araw nag-iinit ng tubig yung asawa ko. Araw-araw yan. 3 beses, 4 beses sa isang araw.
Yung mag-iinit ng tubig, kuryente, microwave, refrigerator, lahat yan. Ang bill namin, inaabot lang ng pinakamalaki na yung, magkano ba yun? 140 yata yun. $140 yata, Canadian dollars. 36 ang palit 36 mahigit O, di ba? Kung gaano kamura rin. 2 buwan yun, mga kaibigan, ha? Hindi 1 buwan yun, 2 buwan. Kasama na doon yung tubig, kuryente, pareho lang yung charge nun. Isa lang yung charge nun. Ang galing nga, talagang nakakaano. Sana kasi dito monarchy dito may prime minister, pero meron kaming reyna. Merong reyna dito, hindi merong reyna dito na namamahala, si Queen Elizabeth II. So ang sarap to. So, long live for the Queen. Ganon din sa magiging hari ng Maharlika. Long live for the King. Sarap talaga, mga kaibigan, di ba? Di ba? Basta wala lang yung katulad dito nila, yung sino ba yung sa vlog ni Sir Jojo na si yung dating mayor, tsaka to si Uling na nangungulekta yata ng pera, na kesyo ganito gagamitin, ganyan. Basta ikaw yung may-ari nung kayamanan, tapos kailangan mo pa mangulekta ng pera o kailangan mo pa magbayad para makuha. Kalukuhan yan. Kalukuhan yan ng na yan. Talagang kusang lalabas yung yaman na yan sa tamang panahon. So ito na, napapanahon na, mga kaibigan. So kung gaano kabigat itong 2020 na dumating sa atin, siyang naman maging ginhawa naman sa pagpasok ng 2021. So meron kanina dito pinasa sa akin yung kaibigan ko na na galing ito sa sa CBC News Canada. So legal itong to. Canadian Forces General in Charge, Planning and Logistics for Canada's vaccine rollout was announced Friday but raises many questions. Ganyan. Maraming Tapos dito, nakalagay dito na 3 million Canadians could be vaccinated in early 2021 but Feds warns of logistical challenges. O, diba? Galing. Kasi dito parang may mga parang governor ang tawag nila yung premier. Parang governor, may mga governor na namamahala, parang ganoon. Tama, parang ganoon nga, governor. Tapos prime minister, tapos mga premier yung kunyari dito sa Montreal, sa Alberta, sa yung mga state ng Canada, parang ganoon, merong mga governor. Parang governor nga na style doon sa federal, while the federal government is procuring the drug, it will up to the provinces and territories to get shots in the arms of Canadians. Yung kaibigan, priority nila yung maturukan lahat ng Canadians. Siyempre bilang residente ng Canada, baka matuturukan din tayo niyan ng vaccine na yan. So sana pagdating ng time na yan naka na si spiritual wonder boy natin, naka na para magamit niya yung pondo pambili ng ng vaccine. Yun yung sarili kong opinion lamang, mga kaibigan. Nasasabi ko tong opinion ko na to base sa aking nararamdaman, mga kaibigan. Hindi ba kayo nagtataka na bakit hanggang ngayon inananatili tayo na nakikipaglaban at nakikiisa sa ating hero na si Francis Leo Antonio Marcos? Kasi nakita natin, mga kaibigan, kitang-kita natin yung kamalian na ginawa, yung maling-maling ginawa nila. Tumulong ka lang tapos ganyan ang mangyayari. So Vic Lorenzo, kung sino man yung mga nasa likod mo, ang Espiritu Santo na ang gagawa ng paraan para mabulgar o para malaman ng taong bayan ang katotohanan dito sa nangyaring ito. Dahil hindi ito mangyayari lamang ng walang merong malaking tao na nag-utos, mga kaibigan. Sigurado yan, mga kaibigan. Pero na lang ako ulit na kasi sobrang sakit sa akin yung
yung nangyari. Hindi karapat-dapat itong mangyari sa ating hero. 'Di ba? Hindi lang yung bukod sa hinangaan natin siya eh. 'Di ba? Minahal natin siya. Kasi bihira yung breed. Bihira yung klase ng pagkatao ni Apo Lakay natin. Kaya meron pa nga mga pinag-uusapan kanina na yung good man, if do nothing, for the evil to go triumph, the good man, if the good man do nothing, kumbaga para magtagumpay ang mga demonyo ay kung walang gagawin ang mga bubuting mga tao. So ganun na ganun nga mga kaibigan ang nangyayari sa FLM family at dito sa ating mga kalaban ng mga Talino-Warrior, sila Inday, sila lahat yan, sila 3 inches, sila Panot, di ba? Yung mga amo nila mga kaibigan. O di ba? So we are the good men and women that doing something for the evil not to go triumph, for the evil not to go to triumph. Kumbaga gumagawa tayo, nakikipaglaban tayo para yung mga demonyo ay hindi magtagumpay sa kanilang mga sa kanilang mga gawain, di ba? So agbyag, long live, di ba? Siyempre sa mas masarap mapabilang, di ba mga kaibigan? And yun sa mga good men and women of the archipelago, so di ba? Saan mas masarap mabilang, di ba? Siyempre dito na tayo sa FLM family. Dito na tayo sa doon sa good men and women. O di ba? Kaya nga tayo hindi pwedeng wala tayong gagawin, di ba? Kaya nga nagpapasalamat ako doon sa mga natin, sila kila Alpa Romeo, kay Boy Grade 1, kay Sir Perdi, sa lahat ng mga vloggers, lahat ng mga defenders, lahat ng mga supporters, lahat ng mga tao na nagising. Talagang mas marami pa rin ang mga taong mabubuti ang kalooban mga kaibigan. Hindi talaga mananaig ang kasamaan sa kabutihan, di ba? Ako, sumagot din ako dito sa challenge mga kaibigan, dito sa Cagayan challenge, tapos dito sa sa Montalban challenge. Kahit sa totoo lang, I am in debt. Kung nga baon ako sa utang, sagad yung utang ko, pero hindi ko matiis kahit nag-away kami ng mag-asawa. Hindi ko matiis na hindi mag-ambag, di ba? Ako may utang lang, pero yung mga taong tutulungan natin mga kaibigan, nawalan sila ng halos buong buhay nilang ipinundar, yung mga natabunan ng bahay, nawalan sila ng mga minamahal sa buhay. Kumbaga yung sitwasyon nila, hindi talaga pwedeng hindi ka mag-aambag kahit isa o dalawang sakong bigas man lang, di ba nga? Yung may maitawid man lang tayo na ilang pamilya o naging kaparte tayo nung pagtulong na gagawin dito next week sa Montalban, Rizal. So kahit na may kung nangangailangan ng tulong, kung magsasama-sama ang FLM family, kahit tagi-100 piso lang tayo, yung 1 million lang na subscriber ni Apo Lakay, di ba? Kung lahat lang yung lalabas, magbibigay ng piso bawat isa, di meron, kahit linggo-linggo tayo na magmayaman challenge, so tigpipiso lang tayo. O lalo na siguro kung tigi 100 piso tayo, 1 million tayo mahigit na o di ba? Yun yung sinasabi ko na yun masarap na yung bilang isang family. So marami tayong maiaangat ang buhay, di ba? Pero ngayon, siyempre, hindi pa naman lahat kaya siyempre, libo-libo pa rin yung na-share ng bawat isa. Pero kung bawat isa sa 1 million na yun, makikiisa ng kahit linggo-linggo tayo magmayaman challenge, tigwa 100 pesos lang tayo. 1 million tayo, di 100, yun?
mga 10 million yun. Parang gano'n, hindi ako marunong kasi sa math masyado eh. Hindi ko alam kwentahin yung mga milyon-milyon na ganyan. Pero pag perang cash yan, kaya ko bilagin yan, tigwa 100,000 o 1 million. Pero konting tawa lang, konting ano lang tayo. Ayun lang, mabuhay tayo. FLM family, di ba? Kaya nararamdaman din natin ngayon yung nararamdaman nung ano. Kaya tinan mo sila Inay Mary Ann na merong mga kakayanan talaga na tumulong. Maluwag kasi sa kalooban yung pagkatapos mong tumulong. Di ba kaya yung ginawa nila doon sa ano, yung kay Tirso Romantico, yung babae na yung hinold yung ano, yung PWD na kamag-anak na pamangkin yata yun, hinold doon sa ospital hanggang di makakabayad. O di ba? Dapat ang ginawa nila doon mga kaibigan eh, nagpatulpo na kagad yun na ano eh, hinold po yung ano eh, kasasampahan namin ng kaso yung ospital ng ano, illegal detention, mali yun eh. Yun yung para sa akin na ano. So yun lang mga kaibigan, Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroroon eh, lagi kong dinadalangin na bigyan tayo ng mahabang buhay lahat at bigyan tayo ng mabubuting mga puso. So yun lang, mahapdi na yung mata ko. Basta lang, wala lang, masaya lang yung ano na itong mga demonyo katulad nitong ni Inday Marie hindi nagtatagumpay mga kaibigan, di ba? So makikita natin ito yung justice system natin, hindi lahat kaya nilang mapasunod, di ba? Meron pa rin mga judge, meron pa rin mga piskal na talagang titingnan ang complaint mo kung talagang credible na iakyat sa korte, di ba? So salute dito sa piskal na to, kung sino ka man piskal ng ano, yung prosecutor ng ano, San Jose del Monte, Bulacan, mabuhay ka at dumami pa ang parehas na katulad ninyo, katulad mo, katulad ninyo, yung mga kabrad mo, yung mga parehas na mga piskal at yung mga parehas na mga hukom. Mabuhay kayo and God be with us. So yun na lang mga kaibigan, agbyag, long live FLM family. I love you all. Bye.